Yan ang perception mo. Yes, Mayor. That they are living below poverty line. Yes. FEU student, hindi nga ba nagustuhan ng diretsahang paliwanag ni Yorme sa tanong nito? Then I beg to disagree with you. They are not on the letter E. If they can afford 300,000 pesos for rights and 4 million pesos for rights, 500 pesos per day maglagay and 350 pesos na kotong, you do your math every month. Kung kayo ang tatanungin, dapat ba kaawaan ng mga vendor na parang naghahari-harian na sa Divisoria? Ito yung tipo ng pananaw na ayaw pakinggan ng taong matigas ang ulo kasi sanay na siyang umilata. Grabe, Yorme didn't dodge, didn't sugarcoat. Pinaliwanag niya na maayos bakit nga ba hindi dapat kaawaan ang ilan sa kanila. Musta? Oh, anong biyahe? Saan tayo ngayon? Na pwede naman kumilos. Kaya tara, panoorin natin ang buong video. Talagang bias ako. Mayor, good morning po. I'm Christoph Luzon from the FEU Central Student Organization. And we have seen your videos po. It became a trending and talk of the town na you were reprimanding the vendors in Divisoria, Manila. So, my question is, since as a leader, you have to take into consideration a lot of factors. So, in the implementation of your policies and plans, do you think that you have taken into consideration the masses' plights, specifically the class and economic struggle of Manileños? What type of class? Well, social class, economic class. Since the vendors social in... class is A, B, C, D, E. What level is that? I mean, Para we'll be in right perspective. Mayor, di ba kasi po in Divisoria, the vendors are So underprivileged. okay. That is a good point. Yan ang perception mo. Yes, Mayor. That they are living below poverty line. Yes po. So if they are living below poverty line, they are letter E Yes. in the social class classification. Yes po. Because I'm trying to put your perspective in right direction. Because you're asking about social class. And social classes has categories. And you're thinking that Divisoria vendors will fall under letter E. Then I beg to disagree with you. They are not on the letter E. If they can afford 300,000 pesos for rights and 4 million pesos for rights, 500 pesos per day maglagay and 350 pesos na kotong, you do your math every month. So they are not. First things first, kasi gusto ko lang, at least, kasi mas magandang, open, no? Para, if I can share something to you, as a matter of information, then I'll be happy, di ba? So, they are not. They look like, and they perceive, katulad mo. Gusto nilang ipakita. So, some, which I know, alam ko may hirap. Maniwala ka sa mga vendor. Alam ko, kilala ka. Tanda mo, basurero ko. I grew up there in the area. But most are not. So, kaya, kung kinonsider ko ba yon, simple lang. Katulad din nung sinabi sa aking katwiran, nung isang Tolonges. 20 years na ako dito eh. Matagal na kami dito. Amin na to. Oh, ako sagot ko, may problema ka ni. Bakit? Abay, kalahin mo 20 years ka na nandyan, hindi pa nagbago buhay mo, magpalit ka na ng negosyo. There must be something wrong. Di ba? So hindi. So it's not about being poor, having nothing. No. Ginagamit na nga lang nila yung salitang yun. Kailan ba natin yun mauunawaan? Kasi yun ang kukurot sa puso natin. Yun ang kukurot sa puso natin. At doon na tayo magkakamali.
pag lagi nang ibabaw yung emosyon, ang paggogobyerno parang alambre, tumatawid ka doon lagi, binabalanse mo. And you have to discern. You really have to focus. Which is which? Yes, that's why, as you can see, some, not all, inakap ko pa rin yung poste hanggang kaya ko yakapin. Pinagbigyan ko sila perpendicular roads, not the main roads. Yeah. So that's how I classified them. Now, some pay the price because of the discipline that we are instilling in their minds. Why? Because I want them to be responsible, nothing more, nothing less. I just want them to start caring again. To care. Oh, tingnan ninyo. Bibigyan ko yung idea. Alam niyo katwiran nila? Bayad naman ako ng 20 pesos, di hakutin niyo yung basura. Problema niyo yan, trabaho niyo yan, gobyerno eh. Yes. Don't get me wrong. Trabaho namin hakutin ng basura niyo. Pero hindi ba responsibilidad niyo na inilagay niyo yung basura niyo sa tamang sisidlan? At huwag niyo ilalabas o isasabog because you care for your neighbors, because you care for others. Nawala. Hindi. Mahirap kami. Kailangan maghanap buhay. Yes. Totoo. Wala namang question, ate. Lola, lolo. Walang question. Walang nagko-question sa hanap buhay mo. Ang gusto ko lang ilagay natin sa lugar. Magpasakop kayo. May pamamahala. May gobyerno. Kung ayaw natin noon, bili kayong isla. Govern yourself. With all honesty. Ang hirap, maniwala kayo sa akin. Sabi ko sa inyo, bias ako eh. Talagang bias ako. Talagang medyo may killing ako pabor sa mahirap. Kaya lang, ito yung tipong pabor ka sa mahirap, gusto mo itama yung pananaw. Ito yung tipo ng pananaw na ayaw pakinggan ng taong matigas ang ulo kasi sanay na siyang umilata. Sanay na siya, nakapagising sa umaga, nakalabas na damit niya, nyanyangga na siya doon. Musta? Oh, anong biyahe? Saan tayo ngayon? Na pwede naman, kumilos. Gamitin ng abilidad. I mean, kasi talaga, alam mo, sa totoo, I can spend 48% of 17 billion of next year's budget, which I appropriated and I designed to address. Gusto nyo ng honest to goodness? You ask your professor, what do you mean? Ano ba ibig sabihin ni ISCO about social amelioration? What is social amelioration? You ask your professor, your political science professor, you ask them, or you Google it, what is social amelioration? 48% ng 17 billion for next year will go directly under social amelioration. What is social amelioration? Let's do the basic. Education, healthcare, sustenance, housing. Housing? Why? Of course, ang pinaka-yabang ng isang utaw, magkaroon siya ng sariling kanya. Mauwi yan, umulat bumagyo, walang machicha, may matutulugan. Yan ang sabi ng nanay ko, aso nga, naghahanap ng masisilungan kapag umuulan. Tao pa kaya? So, ano nangyari? Kaya ginarga ko siya. Bakit? Baka paluin ako ng nanay ko eh. Loko-loko ka, ba't hindi mo sinama yung pabahay? Yes, an honest to goodness housing. A housing designed by one of my idol. Prime Minister Lee Kuan Yew. Yeah, he created HBD. So, kaya kung totoong classification, social classification, modesty aside, you cannot deny or you cannot argue with facts. I am attending to it. I am into it. And I am honest to you when I said
May killing ako at pagpasensyaan nyo na ako. Ako'y merong killing sa mga mahirap. Pero wag naman kayong mag-alala. Ito yung killing na hindi para bang tuwing kailan na lang bibigyan ng 3 kilong bigas. O isang dilata. Hindi. Ito yung killing na katulad ng sinabi ni Magsaysay, ni President Magsaysay. Those who have less in life must have more in law. So Magsaysay said that. So I put it into law. That 48% of our budget for the city will be dedicated to the less fortunate. Literal. Ayun, tingnan ninyo. Yun ang husgahan ninyo. Doon nyo makikita ang tunay na intensyon ng leader. Doon hindi pwede ikubli. Batas yun eh. Isinabatas. Ang budget ginagawa ng ehekutibo. Dinidisenyo ng leader sa ehekutibo. Dadalin sa lehislatura. Kawawa ng Diyos, wala naman nabago doon sa lahat ng sinabmit ko. At yun ang na-approve. So yun ang pag-address ko sa katatayuan nila. Dahil ang gusto ko sa kanila, di bali tayong mahirap. Ang pamahalaan, anumang uri, komunismo, federalismo, monarkiya, demokrasya, hindi kayang pagyamanin o payamanin ang tao. Wala. Kahit monarkiya, hindi kayang payamanin ang tao. Tao ang gagawa sa kanyang sarili. Pero ang gobyerno, ano man ding uri nito, kayang pataasin ang antas ng pamumuhay ng kanyang mamamayan. Yon ang direksyon at malinaw pa sa petsa ng taong 2020.